Let's now talk to George Umali, National Coordinator of Kuryente.org. Good morning and thank you for joining us, George. Good morning po, Ma'am Angelo and Ma'am Angela. Good Alright, morning. George, ano reaction natin na sabi ng gobyerno mag-observe daw ng weekly 1-hour energy saving period? Kung ako po ay susuportahan ko po yan, personally. Totoo naman po at may data naman po na binanggit si Secretary Garin patungkol po dun sa pagbabawas ng pressure sa grid nung nakaraang March nung may mga nag-participate doon sa programang yon. Pero sa tingin ko po, very practical din naman po na kung hindi po natin ginagamit yung ating mga appliances, mas maganda po na bubunutin natin ito dahil makakabawas din, bukod sa makakabawas po tayo ng load, makakatipid po tayo. Well, madami naman nag-agree dyan, George, na of course all of us have to do our part. Pero ang tanong kasi ng marami, anong gagawin ngayon ng gobyerno? Because medyo manipis ang supply natin. Tapos pag nagkakaroon ng maintenance, yung mga grid nagkakaroon ng mga alert. Opo, nako ang laki po ng problema lagi po ng gobyerno natin diyan at tayo po yung pumapasan taon-taon. Kasi hindi naman po bago ito, ma'am and sir, na nagkakaroon tayo ng red and yellow alerts tuwing panahon ng tag-init. At yan po, sinabi naman po ni Madam Secretary Garin na umiinit yung panahon, tumataas yung demand, din etc. So alam naman po pala natin yung problema, ano pong ginagawa natin. Yung nakaraan po na binabanggit ni Madam Garin, kanina po dun sa interview, numipis daw po yung tawag dito yung supply ng kuryente. Although yung report po doon na nakaraan, yung red alert na nangyari po diyan sa Luzon grid and sa Visayas grid, ay ayon po sa ulat ay dahil po doon sa problema sa dalawang transmission lines ng NGCP. So meaning NGCP po yung may problema at walang binabanggit doon sa pagninipis ng kuryente. Yung ng sa supply. grid. Pero ngayon may binabanggit na siya, no? So yan na po yung epekto na po yan ng paulit-ulit na problema po natin sa ating power sector. Well, George, what other energy saving tips would you recommend the government to implement aside from 1-hour weekly shutdown of non-essential appliances? Medyo uminit po nung nakaraan yung Meralco dahil doon sila ay nabash patungkol po doon sa solar. Alam niyo po kung di niyo po na itatanong, ako po ay advocate po ng solar at DIY solar at off-grid. At ako tingin ko po marami na po ngayon ang nagsasagawa ng mga pagse-setup ng mga solar setup na off-grid na hindi po sila nakakabit sa ating national grid. So kung dumadami po yung mga gumagawa ng ganitong sistema, unti-unti pong nababawasan yung mga nakaasa dun sa ating grid at nababawasan po yung load. Pero, syempre of course, napakatotoo na dapat na magiging prioridad natin yung kaligtasan at safety, lalo na kung ang ating mga proseso ay DIY. On the average, George, you were mentioning off-grid solar. I've seen several already. Pero magkano yung mga prices nito? And kaya ba nito tugunan ang consumption ng isang whole household? Sabihin na natin, may 3 aircon dyan, 3 TV, 2 ref. Kaya ba niya? Ako, ma'am and sir, hindi po kasi ganun yung target ko hindi po yun yung objective ko kung bakit po ako nagsasolar. Although kaya po naman po talaga. Yung buong bahay nyo po kaya po talaga. Pero of course, mag-iiba po yan dun sa usapin ng presyo sa bulsa. Kung kayo po naman yung mga ordinary consumers lamang na umiikot yung ating puwet sa paghahanap po ng pambayad sa kuryente buwan-buwan. So yung mga halagang 200,000 na mga solar rooftops, talaga po namang napaka-imposible po nito para sa ating mga maraming kababayan. Kaya nga po nakikita ko po na very practical po yung DIY na pwede po kung nakakabili po kayo ng cellphone, makakapag-set up po kayo ng solar setup na maaaring makapagpatakbo ng inyong basic na mga pangangailangan sa bahay like ventilador, lights, charging po ng inyong mga devices, and yung mga maliliit po na konsumo. Well, George, you are the organization Kuryente org, tama po ba, no? Is very Kuryente.org, ma'am. Kuryente.org, okay. Is very vocal about yung kakulangan sa inyo, para sa inyo, kakulangan ng plano ng DOE to address this issue. Ano pa po ba yung nakikita nyo dapat nilang gawin to save electricity? Because I understand sa inyo pong panig, sinasabi nyo na tayo pa bang consumer lagi ang magsisave ng electricity? Opo. Sa totoo po kasi, ayon doon sa mga ulat, mga reports din ito po ng DOE and ERC,
kaya naman nagkakaproblema tayo sa kuryente sa supply dahil po kulang po talaga yung ating mga planta. Kaya marami pong mga nagmumungkahi na dapat po magdagdag po ng mga plants like coal plants. Ang problema, marami pong magagalit na mga advocacy groups niyan. Ngayon, Oo. papalakasin po natin yung ating mga renewable energy. Ang problema naman po, yung renewable energy sector natin, tayo pong mga ordinary consumers ang nagbabayad. Nauunawaan ko naman po na in the long run ay makapapakinabangan po natin ito ng malaki. Kaya lang po, sa sobrang mataas na po ng ating presyo ng kuryente at ina-advocate po natin yung pagkakaroon ng renewable energy, bakit po sa ating mga ordinary consumers ipinapataw yung mga dagdag na bayarin? So yun po yung mga malalaking hamon po yan sa DOE kung paano niya po babalansehin na meron po siyang strategic direction na kinakailangan niya mapalakas yung ating energy sector at palalakasin niya yung ating generation capacity. Saan niya po kukunin yung pera? Sa atin po ba? What other specific issues po or kumbaga ano pa po yung mga pinag-usapan po ng DOE sa House of Representatives when your organization was present there few weeks ago or a few days ago regarding this matter? Ma'am, sa Congress po ako madalas nakaka-participate sa Committee on Energy. At isa po sa aming mga sinusuportahang mga panukala ay unang-una yung pagre-review at pagtatanggal po ng VAT sa ating iba't ibang charges sa ating bayarin. At kasama nga po yung system loss doon sa mayroong pang VAT na binabayaran. So, maganda po na talagang ma-review po maigi at much better kung talagang maaalis na siya. No? At isa pong malaking hamon po, ma'am, sir, sa pamahalaan natin. Kasi po, privatized po yung ating energy sector. At tayo Yeah. po ay nakaasa doon sa kung ano yung mga magaganap doon sa international. Pag nagkaroon po ng inflation, nagkaroon po ng digmaan, apektado po tayo. So, hindi pa po ba panahon na para mag-isip yung ating pamahalaan kung paano mag-formulate po sila ng safety net para sa ating mga ordinary consumers? 2 dekada na po, sobra po na 2 dekada na tayo po yung pumapasan talaga ng mataas na bayarin sa kuryente. And we need, kumbaga parang we need proactive solutions, not reactive, no? Every time na parang kailangan natin, saka lang tayo nagko-convene, diba, to talk about it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alam niyo po, itong nakaraang gera na nung unang pumutok po itong yung Middle East crisis, ano po, nagdidebate pa, naghahanap pa, magde-declare po ba ng national emergency, magde-data gathering pa. Ay, wala na po. Nag-aalburuto na po yung mga tao dahil doon sa problema. So, kitang-kita po yung kawalan ng kahandaan din ng ating pamahalaan at prioridad po doon sa ating mga ordinary consumers. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. George Umali, National Coordinator of Kuryente.org. Kada umaga po. Maraming salamat po.